Happy New Year everyone! Welcome to my first vlog in 2024. At kung bago ka dito, ako si Resty, isang counselor sa Pilipinas at welcome na welcome ka sa channel na ito. Medyo matagal-tagal na din since I last posted a vlog dahil naging busy talaga ang 2023. Pero, isa sa mga commitments ko this year ay patuloy na i-pursue itong YouTube journey na ito. Dahil talagang na-enjoy ko yung proseso ng pag-create ng content. For this video, halata naman, 'di ba? I want to share with you my thoughts on some of the movies na kasama sa MMFF. Disclaimer lang ha, hindi ko pa napapanood lahat ng movies na kasama doon. 300 plus kaya ang isang ticket. Which reminds me hit that subscribe button and the post notification bell para naman lagi kang updated kapag may bagong video sa channel na ito. Going back, 4 na movies na ang napanood ko sa MMFF and I intend to watch one more movie before the end of MMFF on January 7. Oo, January 7, tapos na ang MMFF. That's why I decided na ito yung unang vlog na i-post ko. Para mabigyan ka ng insight kung nag-iisip ka pa kung ano yung dapat mong panoorin this weekend. Actually, gusto talaga kitang i-persuade para manood ka ng movies. Dahil sobrang ganda ng lineup ng movies this year. Nakaka-proud maging Pilipino at ang sarap sabihin na kayang-kaya pala talaga ng Philippine cinema. Hindi ko sinasabi na isa akong movie expert or film critic So what I'm going to share with you are my personal take on the 4 movies that I've watched. At dahil ayokong masayang ang oras mo, at this point, sasabihin ko na, I 100% recommend you watching the 4 movies na mababanggit ko sa vlog na ito. Ayan, pwede ka nang tumigil manood. But, kung gusto mong malaman kung bakit ko sila nire-recommend na panoorin mo, then you have to keep watching. May kinonsider akong 3 bagay sa bawat movie. Una yung kwento. Siyempre dapat nagigets ng viewers yung kwento, di ba? And hindi siya too simple na mabobore yung viewers o too complex na hindi na ito nasusundan. Second, ay yung emotions. Na-deliver ba nung movie yung gusto niyang maramdaman ng viewers? Siyempre kasama na dyan yung production, pati yung pag-arte ng ating mga artista. Lastly, at ikatlo, ay yung post-viewing. Napag-usapan ba namin yung movie after namin itong panoorin ng mga kasama ko? Ano yung mga reactions namin pagkatapos namin itong panoorin? Ayan, yan yung 3 criteria for judging. Simulan natin with Rewind, starring Dingdong Dantes and Marian Rivera. Dito, official soundtrack pa lang, parang alam mo na mapapaiyak ka. Pagdating sa kwento, I think hindi naman nabago sa atin yung idea na second chance after a death situation para may regret o may mistake na maitama. Psst, psst, anong problema? Bigyan niya ng konting kaligayahan yung bata tapos babawiin din niya. Hindi naman yata fair yun. Pero, masasabi kong sobrang na-deliver ng Dongyan yung role nila. Ulan! Siyempre, oo! Oo! Kinakain ko ba to? Oo! Tahimik ako dito? In one of their interviews with Tito Oji Diaz, sabi nga ni Dingdong at ni Marian, pagkabasa pa lang nila ng script, alam na nilang sobrang ganda. And kahit nga si Marian ay napaiyak pa nga daw while reading through it. It showed sa film. Talagang may moments na matitiri-eyed o mapapaiyak ka. Overall, kung kailangan mo ng good cry, sagot ka na ng movie na ito. Ang kasama kong nanood dito ay yung family ko and makikita mo talaga evident sa amin yung emotions na naiparamdam ng movie. Yung kahit hindi naman siya nangyari sa amin ay relate na relate kami. Even right after watching the movie, talagang napamessage ako sa mga GC na kasama ako sa mga friends ko na it's really worth watching. Pangalawang napanood ko ay Becky and Badet. Kasama yung 2 closest friends ko. At sobrang tawa kami ng tawa sa movie na to. Despite being a comedy film, hindi na limit sa pagpapatawa yung kwento. It actually tackled values such as friendship, truthfulness, and honesty na alam naman nating napapanahon dahil on the rise ang word na fake this past few years. However, more than that, nakakatuwa that this movie actually had aspects focused on sexuality.
Kaya nanalo ito ng Gender Sensitivity Award eh. At isa pang nakakatuwang bagay dito ay yung pagkapanalo ng movie na ito ng original theme song. You can actually search it in YouTube kung paano yung reaction ni Miss Eugene Domingo nung in-announce na nanalo ang Pingalikin bilang Best Original Theme Song. Ako, personally, I really loved Becky and Badette dahil it really served laughter. Na I think yun naman talaga yung purpose ng movie na ito. Talagang dinala namin ng friends ko yung good vibes after the movie and while we were eating dinner. Disclaimer lang, mayroong human or viewer error nung pinanood namin to ng friends ko. Dahil it was after dinner nung pagkapanood namin ng Becky and Badette nung pinanood namin itong Firefly. So, I think personally, hindi ko na itugma yung emotions ko doon sa kung ano yung pinaparamdam ng film na to. Isipin mo naman, sobrang tawa ako ng tawa sa Becky and Badette and then biglang itong movie na ito ay may bigat. However, when it comes to the reaction of my friends, talagang napapaluha sila. So, it says a lot na this movie also delivered. The story follows the journey of Tonton na hinahanap niya yung isla ng mga alitaptap na nalaman niya mula sa kanyang nanay Eli. Ang atake ng movie na ito ay fantasy and sobrang ganda ng shots. Yung tipong gusto mong ilabas yung phone mo tapos mag-picture ka, kaya lang syempre bawal yan sa mga sinihan. Sobrang ganda ng shots and alam naman natin na kapag fantasy yung film, importante yung visuals. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo. Hindi mag-i-stay sa once upon a time levels yung emotions na ipaparamdam sa inyo ng Firefly. Talagang kagaya ng sabi ko kanina, mayroon itong dalang bigat. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero pagdating sa movies or series na starring si Alessandra De Rossi, parang never ka madidisappoint sa papanoorin mo. Fourth and last on the list ng mga napanood ko na ay ang Malyari, starring Piolo Pascual times 3. Kung gusto niyo malaman kung bakit times 3, you better watch this movie. Pero gusto kong simulan by saying na ilang beses akong nagulat sa movie na to. This truly is a horror film. Malyari being a horror film, I really think that it accomplished what it wanted to do. Kasama ko yung pinakabata kong kapatid watching this movie and parehas kami ng expectations. We wanted to know the story of the first ever recorded serial killer in the Philippines. However, at that point, gusto kong sabihin na disappointed ako pero hindi ko kasi na-realize na it's not true crime. Parang hindi siya yung mga true crime documentaries. It is a horror film. So, in that sense, kung nag-research ka, kung nanood ka ng mga videos sa YouTube about Father Severino Malyari, you are not going to use that knowledge dito sa movie na ito. Because it's really a horror film. It's not going to waste your time dahil ilang beses kang matatakot at magbulat sa loob ng sinihan. After the movie, yun lang naman yung thoughts namin ng kapatid ko. Na, yun nga, it's a horror film. Hindi niya inatake in a sense na true crime documentary. It was actually a horror film that was done good. That was done in a great way. So, before I go doon sa movie na gusto kong panoorin, comment down below ka naman dyan. What do you think about this vlog? Ano yung MMFF movie na gusto mong panoorin? O ano-ano yung mga movies na napanood mo na? Finally, Gomburza. Kailangan ko pa bang i-explain? Hindi siya part ng General Luna and Goyo lineup. And I think hindi siya dapat ikumpara doon sa dalawang yun. Dahil General Luna and Goyo are action-oriented films. Pero, we know how important historical films are for us Filipinos. Dahil binibigyan tayo nito ng experience doon sa mga bagay na dinidiscuss lang sa atin dati sa loob ng classroom or binabasa lang natin sa ilang pages ng textbooks. As I've said, hindi ko pa ito napapanood, pero I really intend to watch it this weekend. And I hope kayo din. So, that's it. Yun yung thoughts ko sa 4 na movies. Rewind, Becky and Badette, Firefly, at Malyari. At also, yung mga thoughts ko sa Gomburza.
Thank you for sticking up until this point of the vlog. And if you found value in this video, i-like mo naman, tapos i-share mo na din sa family and friends mo. I'll see you on the next one.